Ayun, good morning mga idol. Ito, road training na naman tayo, no? At ito, magpapakawala na tayo mga idol. Time check, 6:08. Ayan, magpapakawala na tayo ng ating mga young bird. Sana all. Yan, dumiretso na mga idol. Tama yung kanilang dinaanan. Hindi na rumonda. At ito na nga mga idol, no? Arrival ng ating mga ibon. May na-setup pala tayong camera dito sa ating loft. At ayan, no, para makita sana natin kung sino yung unang makakauwi. Pero dito sa video natin halos sabay-sabay lang naman pala sila. At ito sila, no? Papasok pa yung iba, ayan. At habang iniintay na pumasok lahat ng mga kalapati ni Mrs. Ito, nagready na siya ng tubig na may electrolytes at honey mga idol. Bali nagdagdag na ba rin pala siya ng electrolytes dahil sa sobrang init ng panahon para hindi gaanong ma-dehydrate yung ating mga kalapati. At sa patuka naman mga idol, plain feeds lang naman yung gamit natin, no? Kalapatids breeder mix. Yan yung gamit natin na pansalubong, hindi pa tayo gumagamit ng pang flyer. Good morning mga idol, at it's another day and another video. Ayan, welcome back sa Gamboa's Loft TV official. At ngayong araw nga pala, nag-training tayo at nandito na yung ating mga ibon. So tara, tingnan natin sila. Ito na nga mga idol, no? Kakatapos lang natin mag-VS at i-check natin kung nakumpleto na nga ba sila. Oh no! At ayan, napakainit na ng panahon. Bilangin natin. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Aray ko. Kulang ng isa mga idol, no? Wala pa yung isang young bird na may white flight. So ayan, nakauwi yung 12 mga idol. Este yung 11. Pero yung isa wala pa. Hintayin na lang natin hanggang mamaya. At ayan, no? Maganda pa rin yung performance nila. Nag-release tayo ng 6:08 at nakauwi sila ng 7:05 mga idol. Nasa 50 kilometers na yung bitaw natin kanina sa norte. At least nakauwi silang lahat maliban dun sa young bird na hinihintay pa natin. At ayun mga idol, no? Ano nga ba yung ginawa natin preparation? Siyempre, yung una, training lang muna sa ating loft. Yung magpalipad tayo ng umaga, 1 oras, tapos sa hapon 1 oras din. At syempre mga idol, no? Halos pinatatapos na natin silang maglugon bago tayo mag-road training. Kasi napakahirap mag-road training kapag naglalagas yung pakpak nila mga idol, no? Mas mahirap yan para sa ating kalapate dahil masakit yung kanilang katawan kapag ganyan na naglulugon. At sigurado mga idol, hirap silang umuwi. Ayan. Kung mapapansin nyo sa mga ibon natin, halos pa tapos na maglugon. Ayan sila. Siyempre, sinusuportahan pa rin natin sila ng electrolytes, tsaka honey, o kaya glucose na any brand mga idol. Pwede naman sa ating mga ibon yan. Tapos, multivitamins at tsaka minerals, siyempre, para mas tumibay pa yung ating mga ibon. Sa road training, siyempre, hindi mo maiiwasan na may mga maligaw na sa training pa lang. Kumbaga, bago maging karera, kailangan matibay na sa loob mo mga idol para hindi na magsayang ng entry sa track. Mas maganda na yung ganito kaysa magsayang ka pa ng entry. Ayan, kumbaga, nag-donate ka na. Gago! Ayan yung mga young bird natin, no? Halos barako mga idol, kaya nagkakagulo sila dito sa ating loft. Sana all. So ayun, may iba-ibang tayo, no? May iba't ibang diskarte tayo sa training, no? Pero ako ganon, pinapatanda ko muna hanggat maaari magkakulay na muna yung mata bago ko i-road training. Tapos 1 buwan na at least 1 hour na rondahan. Umaga hapon yon mga idol. At syempre, gradual yung ating road training, no? First training, syempre 5 kilometers. Kahit sabihin mo nang nagre-ranging yan, mas okay pa rin kung magsimula ka sa tama at malapit. Siyempre kapag pinasok mo sa training box yan mga idol, may stress na yan. Tapos second training, 10 kilometers, 15, 20, 25, 30, and so on. Ganun yung ginawa nating training sa kanila. Kaya medyo
less yung nawawala sa ating mga ibon. Nasa pang 5th training na tayo mga idol, 50 kilometers. Isa pa lang yung hindi pa natin nakauwi ngayong araw. Pero hopefully makauwi siya hanggang mamaya. Pero yung sikat ng araw, idol, ayan, napakatirik na, sakit sa balat. Aray ko. Sigurado tumukod na yan. At sana makauwi pa siya hanggang mamaya. At ayun lang mga idol, yung update sa ating mga warriors. Ipapahinga na muna natin sila, no? Baba na muna tayo. At ayun mga idol, time check. 10:30 AM. Wala pa rin yung ating kalapate na isa. Aray ko. Yari. Nayari na yata. Sobrang init pa naman mga idol. Ayan, no? Kung mapapansin ninyo, napaka kulay asul ng ating langit. Walang ganong ulap mga idol. Nayari na. Tukod to, sigurado. Wag na lang sanang magpapahuli. Sobrang init mga idol. Ayan, no? Sobrang init. Nadulok pa yung ating mga tilapia. Check natin dito sa labas. Baka sakaling nandito lang sa loob. Sa labas pala. Ayan, no? Ang init ng panahon mga idol. Check natin. Naku, wala talaga. Wala na to. Natukod na mga idol. Tumirik sa sobrang init. Aray ko. Ayan. Walang nakadapo sa kuryente. Wala rin dito sa bubong ng kapitbahay. Wala na talaga. So, hintayin na lang natin makauwi hanggang mamaya. Sigurong hapon mga idol. Baka sumilong. Ayan, si Mrs. Nakawit na yung leeg sa kakahintay. Anong masasabi mo dito sa ibon? Uwi pa ba yan? 50-50. Tiwala lang, syempre. Tilapia ang bahala dyan. Baka naman. Ito yung mga ibon natin. Ayan, nakarelax na sila. Yan, relax na mga idol. So tayo dito muna. Mag-iyaw-iyaw muna tayo dito mga idol. Habang iniintay pa natin yung isang ibon natin na young bird. So yun, hopefully makauwi siya hanggang mamayang hapon. Pero sa ganitong kainit mga idol nag-aalanganin na rin ako. Pero tiwala lang sabi nga. So yun. At dito na muna matatapos yung ating video mga idol. Kung may mga tanong kayo or suggestion na gusto nyong i-vlog natin i-comment lang dito sa ibaba. At maraming salamat sa mga suporta. Bye!